Mayong hapon sa tanan. Salamat kayong niatan ini kahaponon. Salamat kayo atong nagbiyahe nga niya sila uban kanato karon. Salamat atong nagdala sa pagkaon. Salamat kayo. So magpasalamat ta sa matag usa bisan katong nang limpyo gabi gahapon. Salamat kayo ng limpyo aning church. So sa ato mensahe manindog ta. Basahon nato lang sa diya sa screen, maklaro man siguro ninyo. Nata sa Book of Exodus chapter 30 o napa ni pamal man siguro ni 38 man siguro. Okay lang mo? By the way, akong ipahibalo ninyo nga dunay baligya karon nga kanang King James version dayon gibinisaya kanang parallel ba para sa ani nga Bible parallel man ni na ani kaning at nagtapad ning binisaya o King James version. Now nanay baligya diha sa bookstore kanang sa UCCP pero naapod sa Shopee. Ang kanindot lang ani kay gikan gyud ni sa King James version ang iyang binisaya. Dayon nagpa pertin akong paningkamot og makakuhag PDF file ani ni Asya. Wa jud ko kakuha oy pero si Jimbot nakakuha na siya og PDF file. So na ako'y PDF file ani ni Asya nga og atong binisaya diri sa atong screen naaday makuha na to pero naapog ko kining PDF file ani niya ani niyang kuan ani binisaya ni kanini agod sa Bible parallel Bible gikan ni hinimo ni sa dito ni sa Iligan dunay group of pastor dito nga nag-translate na ni Asya. Dayon pagkahuman mo ni ilang gitagaan ko sa una tong bag-o na human gitagaan ko ni Nonoy. Tuara dito niya murag na daot naman ito nakapalit ko ani 1,200 ni niya karon katong baligya karon 830. So ako nang gisulti ninyo kay katugong ako gi Bible studyhan tingala sila nga lain man akong binisaya ang ilaha pod lain pod binisaya nila ngutana sila ngano man lain man ang binisaya ni mga pastor sa mga binisaya iyon ko nga binisaya mo gud is King James version kanang inyo ha binisaya na sa New International Version nga daghan na kayo mga gipagkuha nga mga pulong sa mo diay. So ayun na panalitan o gusto mo mas maayo siguro parehas ra ang presyo sa Shopee o diha sa bookstore parehas ra. Okay, so dito magdugay atong basahon ning Exodus sinulat ni Moses. Okay na mo? Okay. Exodus chapter 30 verse 34 ready read. Verse 35, go. Verse 36, go. Verse 37, go. Verse 38, go. Okay, ulit makampot. Amahan mo langit nun, buhin mo nga Diyos. Salamat kay Ginoo sa imong presensya. Salamat Ginoo sa kalampusan sa among Sunday School.
bisan kadtong nagdala og mga pagkaon, Lord. Salamat kayo nga imo may gi-provide yan og pagkaon. Salamat sa nahimo nga pong adlaw. Salamat sa matag usa nga gikan sa nag-travel aniya sila karong kahaponon. Salamat Ginoo sa maanindot nga awit sa choir. Maandam among kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong o among pasalamatan ikaw pinagi sa presensya sa balaang espiritu. Salamat amahan sa bililon mong dugo bisan sa among pianist, among streaming Ginoo, among pasalamatan ikaw niini. Amahan mo langit nun, labaws tanan amahan among pasalamatan ikaw sa bililon mong dugo. Tungod kay pinaagyan ni ana kami nakabaton o kinabuhing walay katapusan. Kaya among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among buktong personal nga manluwas. Amen. Okay, malikot ta. Muna ang ato gibasa. Ang ato mensahe karon ni Aratas 34 kay taas ni nga mensahe, taas ni nga study. Ni Aratas 34 pero basahon na lang nako ning gikan 36 paingo 34 paingo 38 ingon dire. Ngon dire. Ug ang Ginoo miingon ngadto ni Moses na pagkuha nganha kanimo og humot nga mga panakot istarte og unika og galbano. Kining humot nga mga panakot uban sa putli nga frankincenso ang matag usa pagahimuon nga sama ang gibugaton. 35 ug ikaw muhimo niini nga pahumot usa ka pinalungtad nga pahumot subay sa paagi sa tigbuhat og mga pahumot gisagol pagtingob putli og balaan. 36 ug ikaw mudugmok sa pipila niini nga gagmay kaayo ug mubutang niini atubangan sa pagpamatuod sa tabernakulo sa katiguman. Diin ako mutagbo kanimo. Kini paghimuon nganha kaninyo nga pinakabalaan. 37. Ug labot pa sa pahumot nga imong himuon kamo dili mubuhat sa inyong mga kaugwalingon sumala sa pagkasagol niini kini pagahimuon nganha kanimo nga balaan alang sa Ginoo. Verse 38, si bisan kinsa nga muhimo og sama ngadto niana sa pagsimhot niini pagaputlon gikan sa iyang katawhan. So ato bisahe karon uluhan ni siya og the scent of biblical worship. Ni agyapon ta sa topic about worship. Kanina siya ang kahumot sa pagsimba pinaagi sa pulong sa Dios. Biblical, the scent of biblical worship. So, kani nga passage nga atong gibasa, naagyo ni nahimutang sa tunga-tunga sa section sa scripture devoted to the tabernacle. Devoted to tabernacle. Kaning tabernacle, usa kini ka portable tent. Kaila mo tent. Usa kani ka portable tent, gidesign good ni sa pagsimba ni Jehovah. Sa Old Testament, Jehovah. Matag tipik ani or every piece of this cloth, matag tipik aning iyang cotton, iyang every board or makita na siguro yung mga tabla diha, matag tipik sa furniture, matag item ani sa tabernakulo, gigamit na, gidevelop na, gidesign na aron gamiton sa pagsimba sa labing gamhanan nga Dios. Everything which was part of the tabernacle pointed to Jesus Christ. Mao na ang atong nindot kay nga study kay wala man gud ta kahibalo ani ato ni basahon ordinarily di ta kabalo nga
kani di ay ang gipuwet day ani si Jesus Christ di ay. Balik ko nako. Everything which was part of the tabernacle, ang tanan nga parte sa tabernacle, nagpunting na ngadto ni Jesus Christ in some way. Now, the tabernacle was called the tent of meeting. Luna na nga ilang tapukanan. Natural, kaya sila, aron dili sila maulanan kung mag-ulan ng galing. The tabernacle was called the tent of meeting. It was here that Israel met with God. Dinhi aning tabernacle ang mga Israel makigtagbo sila sa Ginoo. Dinhi aning tabernacle ang mga sacrifices didto nila i-offer. Didto pod aning tabernacle nga ilang simbahon si Jehovah nga Dios, dayon ang ilang pagsimba dito matag adlaw. Daily basis ang ilang pagsimba. Now, niining tabernacle, dito himuon ang atonement paghugas nila sa pinagis dugo sa animal pa maniadto. It was here that atonement was made for the sins of the people. So, kaning tabernacle, og makasala ka, dinhi dalon nimo tong imong karnero, imong kanding, na naa siya o animal dalon mo dito sa tabernacle, gunita ni imo hikapon ang ulo sa animal kay ambot pasabot ana niyo ka Jehovah Ginoo mao ni ang magpaagas og dugo puli kanako. Kung man na naa siya hiwaon ding liog, hiwaon ang liog sa animal dayon saluron tong dugo sa pari sa priest dayon ihalad. Dinhi aning tabernakula. So masabtan nato nga atong tabernacle mao to ang sentro sa ilang kampo. Okay, ngun ani si mao ni ang makapahinumdum nato. Tungod kay ang tabernacle sentro man sa ilang kampo, tato pa, ako rin pakita ninyo karon. Nagpahinomdom na nila nga ang pagsimba sa Ginoo mauna ang sentro sa ilang kinabuhi. Pagsimba sa Ginoo mauna ang sentro sa ilang kinabuhi. Ang tabernacle mauto ang pinaka-importante nga lugar in Jewish social and religious life. The tabernacle was a place devoted to God. It was designed by God to declare God. Atong tabernacle. The tabernacle is a place worth studying. Una nga, di madugay mag-study ra gyud ta aning tabernacle na mga part anang tabernacle ay Holy of Holies, na holy place, ana siya. Ato ra nang maabot din na kaning tabernacle nga atong kani nga passage nga atong gibasa karon nag-consider ta sa mga insinso nga ilang ipang sunog diha sa tabernacle. Now kaning insinso usab nagsulti ni bahin ni Jesus Christ. Oh, that is our message today. And his worship, when the incense was burned, kung kaning insenso sunugon ganin siya, ang aso ani mo adto sa taas, mo paibabaw ngadto sa langit. Ngadto sa langit. So, ang iyang kahumot ani ni Asya maabot na ngadto sa Ginoo. Maabot na dito ngadto sa Ginoo. O ang Ginoo malipay. Ang Ginoo malipay. When the incense was burned, sa panahon nga kani insenso sunogon, ang iyang kahumot ani niya sa makapuno sa tabernakulo. Mapuno ang tabernakulo. Dayon ang matag usa ani mahibalo dayon sila nga ang pagsimba is taking place. Mao na ang ilahang, mao na nila alang ilahang timailan.
Muna niya siya ang kahimtang anak nila. kanang samtang niya sa wilderness sila kung gabi na may pillar of fire. Kung adlaw na pillar of cloud na siya. Dayon na diha nastunga diha mauna ang tabernakulo. Na mga tao diha na adito sa nagkampo sila diha na ilang tent dito ana dapetere. Meaning to say, sa ilahang pagtapok na siya, mauna ko gingon ganiha ang tabernacle sentro nila. Therefore, masabta na to nga sentro na sa ilang kinabuhi. Mauna na siya. So, mga picture na siguro ni nato karon unsa ang kahimtang niya sila kaning tabernacle. Siguro makahinumdum ka, you might remember when Mary broke out the alabaster box of ointment. Hinumdum siguro mo sa John 12 chapter 3. Dayon iyahang gidihugan ang ulo ni Jesus Christ. Na gisultihan ta dinhi nga ang balay na puno sa kahumot atong ointment. So masabtan nato nga even in that time kani sila nagasimba sila sa Ginoo ni Jesus Christ. Now, ang real worship has a way of making its presence known. Real worship ang tinuod nga pagsimba doon na may paagi nga ang presensya sa Ginoo mahibalaan gyud. Mahibalaan. When real worship takes place, it leaves its sense behind. Sa panahon nga ang real gyud nga worship, kung mahitabo ang real nga worship, magbili ni siya og kahumot alang sa Ginoo. Simba ta dinhi, nagsimba ta sa tinuod nga Dios. Nag-worship ta sa tinuod nga Dios. Kani atong pagsimba dinhi, nagbili ni kahumot nga tos Ginoo. Kasi so mao ni gusto nako nga atong tun-an ning bersikulo karon nga naghatag og instruction ni related to incense. O mao na atong mensahe karon, the scent of biblical worship. Ang kahumot sa pagsimba pinagispulong sa Dios. Ngaw kaning bersikulo nagtudlo ni nato some very vital truths. Importante kay mga kamatuoran bahin sa genuine biblical worship. Genuine biblical worship. So, gusto na ko tanaw nato ni ang unahon nato ang the materials in the incense. Ang materials nga sa paghimo ani insenso. Then sunod ang katong pagmix sa insenso, then ang sunod ani the ministry of the incense. So, karon ang mensahe ni apat la sa the materials in the incense. Ang materials nga gihimo ani insenso ha. Mao siya, the materials in the incense. 34 basahon na ko nato balik ng 34 kamay basa ana ready read. Thank you. Mao ni gingon may in the book of Exodus mo ni siya. Ug ang Ginoo miingon ngadto ni Moses. Pagkuha nga na kanimo og humot nga mga panakot, istarte og unika og galbano. Kining humot nga mga panakot uban sa putli nga frankincenso ang matag usa pagahimuon nga sama ang gibug-aton para sa timbang ba. So, masabtan nato dire nga God was very specific when He gave Moses the ingredients. Ang Ginoo specific ay siya atong panahon nga gihatag niya ang Moses dito ni Moses ang mga sagol, mga ingredients, mga sagol nga gamiton sa paghimo atong insenso. Now,
I want to consider these ingredients because they teach us about Jesus. So atong i-consider ni mga sagol ani niya karon tungod kay kini tanan nagtudlo ni bahin ni Jesus Christ. Kaning upat ka mga sagol nagpahinumdon ni nato why he is worthy of our worship. Ngano nga angay gud siya nato simbahon. Mao nito istarte. Amot to sa ka pag pronounce ani istak o istakte baka whatever mao na siya. This speaks of proclamation. Ako ra nag-explain. Kaning istarte nagsulti ni bahin sa pagpamahayag. Proclamation. So, kaning istarte usa kini kapahumot nga tagok nga gikan aning certain nga kahoy, certain shrub. The word means to drop. Ang pulong ani bot pasabot kaning tulo ba, mutulo, to drop. Istarte was collected a drop at a time from the plant. Sa to pa kaning istarte makuha ni nimo gikan adtong nagtulo sa panahon nga magtulo ni siya gikan adtong tanuma, gikan adtong specific tanom. So kani nga substance speaks to us about the words of our Lord, about the words of our Lord. Okay. Sama aning istarte nga nagtulo gikan sa tanom, the precious word of God drop from the lips of our Savior. Ang bililhon nga pulong sa Ginoo gikan gyud to sa mga ngabil, sa atong manluluwas. Nahibalo man ta Jesus is the living word. Jesus is the living word. He has also given us the written word. So magpasalamat ta sa Ginoo sa iyang pulong. Ato ra kung basahon sa niya sa John chapter 1 verse 1 then Leviticus 14. John chapter 1 verse 1. Ready read. John 1 chapter 14. So mauna siya, sa sinugdan mao ang pulong, bantayan lang ninyo ng word din. That word is capital W. In the beginning was the Word, and the Word, capital W, was with God, and the Word, capital W, was God. Kung magbasa ka nita sa Bible, basa ng Bible, kung ang word gani, capital W, Ginoo na, that is Jesus Christ. Kung magbasa ta sa Bible, kung ang word small w, that is scriptures. Scripture na siya. Dahil ingon diri, and the word was made flesh. Mao na si Jesus Christ. And the word was made flesh and dwell among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, gihatag sa Dios diri kanato ang gisulat niya nga pulong, o baliko na kong magpasalamat yuta sa Ginoo sa iyang pulong. Sa iyang pulong. So, ato na kong paminaw ning unsay gisulti aning mga biblical writers bahin aning libro ha. Okay. Arita sa Psalm chapter 30 verse 5, ingon dito, ingon diri. Kamo ko ni ba sabi? Psalm chapter 30 verse 5, read. Psalm 19:8, read.
James chapter 3 verse 17, go. Second Timothy chapter 3, 16 to 17, mao ni atong sa Sunday school. Kamay basag otro. Ready, read. Thank you. So, okay. So, ato gyud ning pasalamatan ang pulong sa Ginoo aning na nilibruha. Thank God, let us thank God for His word in this book. Nahibalo ta nga ang Ginoo dito sa langit na naog siya dinhi dahil nakikistorya sa fallen man or woman kita. In this book, ang Ginoo nagpadayag siya sa iyang kagulingon ngadtos tao. In this book, in this Bible, God gives us His gospel. Gihatag niya ang mayong balita. Ug ang mayong balita mabasa nato na sa 1 Corinthians 15, 1 to 4. Maulang na ang plano, mauna diha ang plano sa kaluwasan. Nga ang kaluwasan pinaagi lang gyud sa mayong balita. Ug ang mayong balita mao ni Christ died by shedding of His blood for all our sins, buried, rose again the third day according to the scriptures. So pasalamat ta gahapon nagtuo ko nga gospel ning gisulti ni Russell. Si Russell gahapon nakasave siya og upat. Upat yang nasave. Siya ra daw ang utana ko kisay kauban nimo, siya ra daw isa. So kaning libro ha is health for the soul. Kaning libro ha, kaayuhan ni sa atong kalag. Pagkaon ni kung magbiyahe ta. Kadinhi makita nato ang atong mga kinahanglanon kung magbiyahe ta, kinahanglan ta protection. Kaning nga pulong dinhi nato makakuha ta og kusog kung nag-atubang tag battle sa itong kinabuhi. Kani nga pulong, dinhi mabasa, mahatagan tag kahayag sa kangit-ngit sa itong kinabuhi. O mahatagan tag paglaom sa matag ugma sa itong kinabuhi. So, mauna nga kinahanglan, angay gutang magpasalamat sa itong buhi nga Dios sa iyang pulong. Kita angay gutang musimba sa atong Dios tungod kay gitagaan ta ani iyang pulong. Unit number B. Unitsa. Ana siguro ni usaon ka na paggawa na ni pag-pronounce unitsa o unika. This speaks of His person. Nagsulti ni bahin sa pagkatao sa Ginoo. Now, kaning nga ingredients, makita ni sa certain species of shellfish. Kaning unitsa, sagol ni nga makita ni sa species sa mga kinhason. Sa mga kinhason ba? Nga naarapod ning kinhasona nagpuyo dito sa Red Sea. Habi mo kanang Red Sea karon, perting sa muka ng Red Sea karon kay kada agi diha sa mga barko sa Europe, missile dito sa mga kuan, sa mga taga Yemen, kanang mga Houthis. So gibahan na one time sa Amerika ng Yemen, dayon gibumbahan pud sa kanang Great Britain kay ilahamang barko gimissile ban. One time gi-missile man po nilang Israel. Pag missile nila sa Israel, balusan bitaw sila sa Israel. Ang tanan nilang mga depo sa mga ilang mga fuel, giguba tanan sa Israel. Perte na yun nilang
pwede nilang lisura. Istoryahan na nato gamay ng Israel, kaya aron ma-update man ako. Kanay mga Hezbollah, mga proxy ni sa Iran. Kanang Iran, wala na ilang utok anang Iran, kanang mga regime sa Iran, ang utok ana wala gyud lain. Ma-destroy nilang Israel. Kaya kung ma-destroy nilang Israel, ma-destroy na nilang Amerika. So, sukad pa itong October 7, sige na silang missile sa Israel, siging missile sa Israel. Mubalos po Israel usahay, pero dili gyud sila makakonsentrate. Kaya na pa may Hamas sa Gaza. Nakaroon, murag sa Gaza, murag ang ilang gibantayan si Sinwar na malang nga nagtago-tago si ilalom sa tunnel. Now, ato isang semana, nagubot ang tibok kalibutan. Tungod kay ang mga Hezbollah, matingala sila ang ilang pager namuto. Wala ka kanang pager bitaw, kanang mutingog dire, butang dire, din ato ana tubag ta. Ang pager nila tanan lambuto. Ang uban, primero ang uban ingon namatay siyam, then namatay 12. Dayon ang nabuta mga 500 siguro to. Kay mag-ana man ka, pagbuto din buta ka. Ang nasamdan mga 3,000 kabuok mga Hezbollah. Basta kiunsa ka na nila, no? Humana to, ratong na kang Hezbollah. Ang ilang walkie-talkie, namuto. Nabuto ang ilang walkie-talkie. Ang mga radyo nila, nimbuto. Doon ay mga sakyanan nila, nimbuto. Complain na sila sa United Nations nga below the belt naman ang giraha. tingala ka gidaog-daog nilang Israel o niya babaslan sila mo magpalaban atong United Nations. So, yung ana ng itabo karon, balik na tong mensahe ha. The word onitsa comes from the Hebrew word for lion. Lion. Kaning substance speaks to us about His person of Jesus Christ. It reminds us that He is a King who is to be revered. Kasi Jesus Christ, usan ni kahari, kinsa kinahanglan ato gyon siyang tagaan og dako kay pasidungog. I-honor gud nato siya, ato siyang alagaran, ato siyang higugmaon, ato siyang sundon, ug ato siyang simbahon. I would like to remind you that Jesus Christ is not a long-haired fellow. Makita nimo tanan sa mga picture, si Jesus Christ taas og buhok. Gusto na ko pahinumdom sa matag usa nga si Jesus Christ dili taas ang iyang buhok. Dili siya kanang mo istorya nga murag bayot, effeminate. Dili siya hipis. Dili hipis atong Ginoo. The Bible speaks of His person. Ano siya? Number 1, kamo siguro basaan ng number 1. Number 1, read. Okay, magdungan siguro. Number 1, read. So, ingon na, og siya nagabaton diha sa iyang biste, og sa iyang dapi-dapi sa usa ka ngalan nga nahisulat, hari sa mga hari, o Ginoo sa mga Ginoo. Number 2, kamay basa, read. So, Revelation chapter 5:5, ingon dito, og usa sa mga ansyano nagaingon nga re kanako, ayaw paghilak, diyan may istorya na ni, ayaw paghilak, tanawa ang leon sa tribo sa Juda, ang gamot ni David, midaog, aron muable sa basahon, ug sa pangtangtang sa pito ka mga silyo niini. So, number 3, kamoy basa ng number 3, read. Jeremiah 23:5, ingon dito, tanawa, ang mga adlaw moabot, nagaingon ang Ginoo, nga ako mupatungha ngadto ni David sa usa ka matarong nga sanga, mao ni Jesus Christ, o usa ka hari nga
muhari o mulambo o mupahimutang o mupahamtang sa paghukom o hustisya diha sa yuta. So, mabasa na to in Genesis chapter 49:10, mabasa na to diha, ingon dito, ang sitro dili mo biya gikan ni Huda, ni ang usa ka magbabalaod gikan sa tunga sa iyang mga tiil, hangtod ang Shiloh moabot o ngadto kaniya ang panagtigom sa katawhan. So, he is one who came to the world, was born of a virgin, lived a sinless life, nagpuyo nga way sala sa iyang kinabuhi, nagpakamatay dito sa cross, nabanhaw pag humastulo kadlaw gikan sa kamatayon, o mikayab balik dito sa langit. Mauna ang atong Dios. Akong balikon pagsulti dire nga wala na ako, siguro makadungog ang uban nakadungog kay Wednesday man ako to gisulti. Nga daghan kay mga katawhan magkulintas o gwapo kay kulintas na si Jesus Christ dito gabitay-bitay sa cross. No, ako nang gisulti dire nga bisan pag kada adlaw magbutang kag kulintas kay daghan kay kag kulintas nga mahal kayo diri sa imuhong liog, imo nang bitay-bitayon diri bis pag mahal kay na naa siya, kung si Jesus Christ wala sa imong kasing-kasing, wala na tanan. Wala na tanan. So, mao ni ang atong Dios. He is one who came to the world, was born of a virgin, lived a sinless life, died on the cross, rose again from the dead, and ascended back to heaven. Muna nga itong Diyos. So, number 5, He is the one who is coming again for His church. Siya ang usa nga mukuha nato. Di na lang nato basahon na, sige matagbasaan ng 1 Thessalonians 4:17 to 17 to 27, man siguro na sayo pa ng pagkabutang. Number 6, He is the one we will face at the judgment seat of Christ. Kita, muatubang ta ini didto ni Jesus Christ sa judgment seat of Christ. Kay didto hukman ta sa atong nabuhat dinhi sa kalibutan as a Christian. Ang imong gibuhat diri alang sa Ginoo, gold, silver, and precious stones. Ang gibuhat nato diri para sa atong kaugalingon, sunog to. Pero save gyapon ta. So, mao ni ato bangon si Jesus Christ atubang ta in judgment seat of Christ. He is the one who is coming again in power and glory to rule and reign sa kalibo ka tuig ni. O mangutana ka o asa man ka anang panahuna samtang si Jesus Christ maghari aning kalibutan usa kalibo ka tuig after the tribulation, matod pa sa bulong sa Ginoo kung asa si Jesus Christ tuata. He is the one who will rule the world during the millennium. Muna sa katuig. He is the one who will occupy the great white throne of judgment. Siya na dito muatubang sa tanang dili save. Ang tanang dili save one by one. Pakitaon ka sa imong mga sala. Didto anang panahon na. Pag human diha, paminaw ko, pabasahon siguro ang mga tao na, pagbasa niya siya mga sala, mayroon siguro siya, Amen. Then ilabay siya sa lake of fire. You see? Jesus Christ na diha. He is the one who will occupy the great white throne judgment. Revelation 20:11-15. He is the one who will be worshipped in heaven for all eternity. So,
kita tuata sa langit, ang atong awitan dito, ang atong simbahon dito sa langit, si Jesus Christ. Hangtod na sa atong kinabuhi. Walay bugto din ang atong pagsimba sa Ginoo dito sa langit. Kaya wala naman tayo kamatayon dito. Wala na. Wala na yung mga luha dito. Wala na yung mga problema dito. Then, ang atong makita yun nato dito, makita na ang atong buhay nga Diyos. Number 3, galbanom. Galbanom speaks of his pain. Nagsulti ni bahin sa iyang kasakit. Kay kaning pulong galbanom, ang buot pasabot ani cutting. Putlon ba? Cutting. This is because this resin was obtained from a certain plant by cutting that plant open so that the resin could run out and be collected. Siguro kamong uban kasagaran niyo dire wala man siguro may experience, abot lang kag doon na ba uban niyo naka-experience. Kaya ako sa una akong edad 19 pa, 19 pa was 20 siguro to. Nakatrabaho mo kog laging. Nakatrabaho kog laging dito sa Sakop Kidapawan. Pagkato ni mo sa lasang, pagkapot ni mo sa lasang niya hurot na imong tubig kay magdala may tubig, dalag balon, dalag kanon, dalag sudan, dalag tubig. Pag hurot na imong tubig, pati ng hawa, sa lasang ana, daghan kay ditong uway. Kanang uway, katunga siguro ani, uway. Na kanang uway, amo nang kay tulokon man na, amo nang kuhaan og tulong kana na siya. Utlo na mo dito sa ibabaw, utlo na mo sa ubos. So kuha na nimo to. Kusog kay mo tulo ang tubig ana. Mo to among imnon. Ingon ani ni siya, kanang galbanong. Ingon ani ni siya. Dito ni siya, putlo ni mo ni siya, kaning tanom, dayon, ang iyahang duga ana mugawas din, kuhaon na dayon to sa kuliko na dayon, kaning galbanom. Now, this substance speaks of the Lord's pain and suffering. Kaning substance nagsulti ni bahin sa kasakit o pag-anto sa Ginoo. Nagpahinumdon ni nato sa iyang kamatayon dito sa cross. Nagpahinumdon ni nato nga dito sa cross, gihatag niya ang iyang kinabuhi aron lamang paglukat sa iyang bride gikan sa iyang mga sala. So, tuguti ko pagpahinumdom sa matag usa some of the things He suffered for us. Number 1, bunal-bunalan siya. Gibunal-bunalan. 63, ingon dito Luke 22:63 to 64, ingon diri. Ug ang mga tao nga na nagbantay kang Hesus, na nagbiay-biay kaniya, ug siya ilang gidabu-dabuhan sa pagsumbag. Sumbag. Ug ila usab siya nga gitapapan og gitapapan og ipangutana, tag-ana kinsa ang nagsumbag kanimo? Sino ilang gihimo sa Ginoo? Sino ang kana? Then, scourging. Matthew 27:26, ingon dito. Og si Barnabas, iyang gibuhian alang kanila, kay request man to nila, og tapos niya paghampak si Jesus iyang gitugyan siya aron ilansang sa cross. Bunalan si Jesus Christ. Dahil ilang giluwaan, spitting. Sunod, ilang giyaga-yagaan, makiri. Number 5, giibot ang iyahang bangas, dire. Bird pluck from face. Giibot dire. Paghuman, ilang gihubuan nila si Jesus Christ. Then ilang pustahan o sila maangkon nilo, makaangkon adtong iyahang sanina. Abi nimo, ana makita bitaw nato diya sa picture nga naapay murag si Jesus Christ, murag gitabunan padre iyahang atubangan. Dili man ingon ana ang actual gyud.
Ang actual yun, wala ko na tabon. Gipakaulawan yun lang maayo si Jesus Christ. Strip yun na, grabe yun ang ilang gihimo ni Jesus Christ. Mao na ang ilang gihimo. Pag kuman ilang gigambol nila, nagpustaan na sila. Abin mo kung sa porma atong sanina ng Jesus Christ, ano siya oh? Ana, walay tahi. Walay tahi to. Ingon na, dili ka lang kasagaran sa atong malong, anaman. Tumalong. Ang yan sanina, ana ang kuhan, porma. Ana siya. Dahil ana siya. Ang porma to, universe. Ang porma to, universe. Kaya ingon na naman ang porma sa universe. Ana siya. Dito, kanang universe, bito, ingon na naman ang porma. Dire, mao na ang third heaven, second heaven, first heaven, second heaven, third heaven. Wala naman ang porma. So, mao na ang sanina ni Jesus Christ, ilang gihubo, then ilang gigambol, nagpustaan na sila 15 makaangkol. Sunod, gilansang siya dito sa cross. Gilansang siya dito sa cross. Dayon, gi-crucify siya. Kaning kamatayon dito sa cross is the most horrible form of execution known to mankind. We derive our word excruciating from it. Excruciating means out of the cross. Muna ang gihimo nila, muna ang pain. The next is, he suffered pain at the hand of the sovereign God. You see? He suffered pain at the hand of the sovereign God. Jesus actually became sin on that cross. God judged Jesus in place of sinners. In place na to. God literally poured out His wrath unto the body of His Son, and Jesus suffered the undiluted, unfiltered wrath of the Almighty God. Ang tanan natong sala, kita tanan mga tao, ipasa ni Jesus Christ dito sa cross. Muna bitaw siguro nakabasa man mo dito nga ingon si Jesus Christ nga nganong gibiyaan mo ako. Abi nimo ang God the Father ning talikod siya kay dili niya maantos ang kasakit nga gibate ni Jesus Christ dito sa cross. Talikod na lang siya. Sakit ka siyang dugan. D. Frankincense. Frankincense speaks of his purity. Speaks of his purity. Kaning frankincense, lain po ni siyang duga nga gikuha po sa usa ka kahoy. Sa kakahoy. When this resin was burned, kung kani nga duga kuno sunugon, maghatag ni siya pure o puti nga aso. Puti nga aso. This substance speaks to us of the purity of the Lord Jesus Christ. The purity of the Lord Jesus Christ. It reminds us that He is the sinless Son of God. He was born without taint of human sin. Si Ginoong Hesus na tao siya, wala siya lama sa sala sa tao. He never committed a single sin. Wala gyud siya makakommit bisan usa ka sala. In fact, it was not possible for him to sin. Hebrews 7:26. Kamay basa na. Hebrews 7:26. Ready read. Mao nag-ingon ni Paul, ingon siya, kay angay alang kanato ang pagpakabaton sa maong labaw nga saserdote, balaan, walay sala, walay lama, linain, gikan sa mga makasasala, tinuboy ngadto sa kaitasan, labaw pa sa kalangitan. Sumuna siya, Jesus was and is the pure, sinless Son of God. So,
He came into the world to give his life a ransom for the guilty. He did that when he died on the cross. And he is to be worshipped for his sinless nature. Umao na ang katapusan na itong conclusion sa itong mensahe. I don't know about you, but I want my worship to be right. I want to learn how to give him the glory, reverence, and honor that he is due. Ano makasulti man taan kay dunay adlaw nga kita nawala. There was a day when I was lost, when you were lost in sin and headed to hell. Paingon ta sa impierno. God Almighty saved you and me by His grace. Wash away my sins and your sins in the blood of His Son and give me a new life. Give me a new life. He deserves all of my worship and I want Him to be worshipped. Nindog ta mga ambota. Amahan na malangit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat sa imong mensahe. Salamat Lord nga imo kaming gipasabot niini. Ordinarily Lord, kung wala mi magtuon niini, dili mi makahibalo nga ang tanan di ay niini nagpunting sa diha kanimo Ginoong Hesus nga among Dios nga among gusto gyud kanunay simbahon. Amahan mo langit nun, among gipangamuyo kini mensahe makamulugdang nis kasing-kasing sa matag usa. O ako gipangamuyo amahan nga every time magsimba mi Lord, ikaw gyud Ginoong Hesus ang masintro sa among pagsimba kanimo. Kaya nasayod kami huban sa among pagsimba, ang kahumot sa among pagdaig kanimo moabot diha kanimo. Amahan mo langit nun, ako gipangamuyo kanimo Ginoo nga kini nga mensahe maangkon ni namo kamong tanan nga pagtulunan sa mong kinabuhi. Hayon ako ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar, pag-istorya sa Ginoo, pasalamati ang Ginoo, daiga ang Ginoo, simbaha ang Ginoo. Nini kahaponon. Bitas luwit. Amahan na malangit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat sa imong mensahe, Amahan. Salamat sa imong mga anak, Lord. Yan yung takngaan, nagaluhod sila, ang uban nagalingkod. Aron sa paghatag sa ilang pakikinabi diya kanimo, Amahan. Kung ipangamoyo, Lord, kung unsa man ang ilang tinguha silang kasing-kasing, ihatag kanila, Lord, ang ilang mga kinahanglanon. Ako, Lord, nga imong gitahasan aning nga church. Ako nangamuyo kanimo nga ikaw nga mong Ginoo magpanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Kaduha, Amahan, ako nangamuyo kanimo, Amahan, labing hataas nga Dios, labing gamhanan nga Ginoo, nga maghimo ang imong naw nga magsidlak ka na sa matag usa ug magpadagayaon sa grasya ka na sa matag usa. Katulo, Amahan, ikaw nga mong Dios nga mong gisimba dinhi. Wala may magsimba sa mong kaugalingon. Ikaw Ginoo among gisimba dinhi. Kay ikaw among Dios naghatag sa among kaluwasan. Ikaw ang Dios nga imo kaming gipasaylo sa mga sala. Ikaw ang Dios nga nagsilyo kanamo sa balaang espiritu. Ikaw ang Dios nga nag-supply namo sa matag adlaw namong kinahanglanon. Ikaw nga among Ginoo magmayaon ta ang imong panagway nga na sa matag usa ug mohatag sa matag usa og kalinaw. Amahan mo langit nun, amuyo ko kanimo Ginoo, panalangini ang matag usa, Lord. Labi ng katapusan mga adlaw, Lord, liguna, Amahan, among pagtuo diha kanimo. Amahan, kini among pagampo, pangaliw po kanimo. Ang tanan ini amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, dito ta. Okay, salamat sa mensahe karon, Amahan. Amen. Bisan ang pahumot na gihapoy mensahe
Amen. Salamat kay ta. Ug karon ug alang sa pagtapos sa atong panimbahon, let us sing our last song and let us all rise. And we're going to sing Leaning on the Everlasting Arms. Amen. Okay. First stanza. Ready, sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace in my leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Verse 2. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Last verse. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Amen. Once again, daghang kayong salamat sa matagusay. Amen.